nyo, marami kasing nangyari eh. Kasi marami nagtatanong, maraming propaganda lumalabas, maraming kasinungalingan ng lumalabas. At isa sa mga kasinungalingan na lumalabas ngayon ay kesyo, bakit kasi nag-a-absent? Yan ang sinasabi nung ilang mga pawok. Ginagamit pa yun na, pwede pala mag-absent, tas mag-live na lang. Ulul, tanga kayo. Kaya nag-absent yan. Kasi nga po, nung Thursday ata, last week, I forgot kung Thursday o Wednesday last week, nag-walk out po yung BBM 11. Hindi nagkaroon ng quorum. Okay. Inantay muna nila makulong si Jinggoy. Nakulong si Jinggoy over the weekend. Ngayon, nagpatas na yung kanilang numero 11-11. Okay. So, magkakaroon ng problema pag nagbotohan. Kasi pag botohan ng chairmanship ng mga komite, yung mga present lang. Okay. Pagdating sa chairmanship to iba yung usapan pagdating po sa Senate presidency. So, sa chairmanship, majority dapat. So kung papasok yung 11-11, magkakaroon ng konting problema dyan. Kaya ang ginawa, para siguradong matuloy ang hearing ngayong araw na ito, ay hindi pumasok yung grupo ni Cayetano ng Monday, Tuesday, Wednesday. Ngayon, ano ginawa nitong BBM 11? Di ko alam kung sino sa kanila ang tumakot dito kay Cheese Escudero. Kasi kung maalala ninyo, kagabi, kahapon, nag-post ako, hapon yun nag-post ako na si Cheese Escudero ay pinatawag sa Malacanang. Nag-usap sa Malacanang. Bago pa lumipat si Cheese Escudero in-announce ko na po yan. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, meron tayong bubuit dyan sa Senado. So, in-announce ko po. Tapos, after a while, nakita na natin si Cheese Escudero doon sa Senado. Pumasok siya para maging 12. Ngayon, yung 12 ba ay masasabi mong may quorum na? Ano ibig sabihin ng quorum? Ibig sabihin ng quorum is kailangan magkaroon ng 13. Dahil 24 po ang senador. Hindi naman po namatay si Bato, hindi rin naman po namatay si Villanueva. Si Jinggoy. So ibig sabihin, 24 pa rin hanggang ngayon ang senador. At ayon sa ating konstitusyon, mamaya papakita natin yan, kailangan po majority of all its member para magkaroon ng quorum. Ibig sabihin ng quorum, doon magkakaroon ng session. Nag-session, sabihin yung start ng business, kung ano man ang gagawin nila, kailangan may quorum. Kailangan po may bilang. At ang nakasulat ay majority. Kailangan majority of all its member. Wala pong sinabi doon na of all its member is except kung nakakulong na or except kung nagtatago. Walang sinabi sa batas na ganun. Ang sinabi doon, of all its member. Ngayon, kaya nag-absent ang kampo ni Cayetano para hindi mapalitan at hindi magkaroon ng quorum at mapalitan yung kanilang chairmanship. Bakit? Kasi nalaman nila na ginagawa na ang lahat ng Malacanang para hindi matuloy yung pag-imbita sa mga Marines, pag-imbita kay Romualdez, ginagawa na nila ng paraan. So, supposedly, ngayong araw na to, merong blue ribbon. Pero dahil nga binend nila yung law, pinalitan nila yung chairmanship. Paano? Kasi nga nagkaroon na ng quorum daw, which is illegal yung kanilang quorum. Ano ba kasi muna ang unang sinabi nitong si Cayetano? Ito yung sequence ng pangyayari. Umaga itong lumabas na video na ito. Umaga o tanghali. Binigyan na nila ng snippet ang taong bayan kung ano yung mangyayari sa Blue Ribbon. Mas lalong kinabahan ang Malacanang. Mas lalong kinabahan ang BBM 11. Ito yon. Praise God for this opportunity na makabati sa inyo ng magandang tanghali. Konting smile sapagkat medyo mabigat ang haharapin natin today at mga susunod na araw. Bakit po? Talagang lahat ay ginagawa para hindi matuloy ang sunod-sunod na mga hearing kung saan ay ang katotohanan at buong katotohanan ay lalabas. So, may mga lilinawin lang ako, no? Tomorrow, yung Blue Ribbon Committee. And ang balak talaga ay agawin ang mga committees. Kaya kung sila ay nag-walk out, kami naman ay gumamit din ng parliamentary tool na hindi magkaroon ng quorum para nga maprotektahan ang katotohanan. Sa Friday ay meron din schedule po ang ating kasama sa Senate na talagang parating aral, parating ready at grabe po ang wisdom sa batas tungkol naman po sa DOJ at NBI yung nangyari sa Senate ng May 11 at May 13. Gusto ko lang linawin po kasi kung tama yung reports na nabasa ko hanggang Malacanang, may mga bills daw na importante ang uplift, paano daw matitake up yun kung walang sesyon. I'd like to
I'd like to confirm that at least twice, pinabot namin sa Malacanang. Pag ready yung bills nila, anytime kami. In fact, may LEDAC dapat 2 weeks ago. Tinawagan pa ako ng head ng LEDAC kung tuloy. Sinabi ko, anytime. Sila po ang hindi nagtuloy. And then there was one more conversation where sinabi nila hindi pa handa yung mga bills na ilalabas nila. And assuming may bills po sila, sa committee po muna lalabas yon. So, ito lang ay confirmation na ang pinararating sa Malacanang at pinaparating sa ating Pangulo ay mga maling impormasyon. So, we had a light meal dahil napakarami naming meeting, pero I'm asking you for prayers, not just for the 13, also for the 11, not just for the Senate, but for the country. There are times in history where we're in a crossroad. So, minsan kasi sa history, whether ang takbo mo ay 20 kilometers an hour pero 100 kilometers an hour, pareho lang, dadating ka rin doon. May times in history na left or right, there's no wrong decision, it's just what's the better decision. But there are times in history where a country has to make a decision, for example, when it comes to corruption and poverty, and if you make the wrong decision, the next generation will suffer. So it starts with your personal decision, then it becomes a group's personal decision, katulad ng grupo ng 13. Then it becomes an institutional, a community decision. Then it becomes the decision of a nation. So as of yesterday, di ba, ang hinihingi pa lang naman namin, give the truth a chance. So ngayon, we're asking everyone to pray that matuloy yung mga hearings. No? I'm not saying that every single witness will tell the truth. What I've been consistent with since 2007, nung chairman ako ng Blue Ribbon Committee, is that that platform allows us for anyone to testify at makikita po natin yung testimony nung magka-testify. Nagtataka lang ako, bakit umiba ngayon na ilang buwan walang hearing kung kailan may mga bagong revelasyon at medyo mabibigat na yung mga witnesses na nagiging available. Anytime po, may malalaking witnesses din or meron din po mga pwedeng biglang magsabi ng totoo. No? So of course, the man of the hour, Yan na. Senator Dante Marcoleta. Sir, magandang tanghali. Kumusta po kayong lahat mga kababayan? Ito po, nag-uusap-usap po kami para sa araw ng bukas. Ang gusto lamang namin ay ang inyong total support. Huwag po kayong kukurap. Baka ito na po ang pinakahuling pagkakataon na ang katotohanan, ang katwiran ay mananaig. Kagaya po na sinabi ni SP Alan, lahat po ay gagawin nila para patuloy na pagtakpan ang isang issue na kayong lahat ay may kinalaman sapagkat pera po ninyo ang ninakaw nila. Kaya sinabi ko po, huwag kayong kukurap. Ang gagawin namin bukas will define the direction of this country kung saan tayo papunta. Salamat po sa inyong lahat at sa inyong suporta. So, thank you Ayan. very much, Kuya Dante. So, Yun po ang dahilan. Yun po ang dahilan. Tanghaling nangyari ang hapon mga tanghali. Tapos, nung hapon, ayun na nga, pinatawag na po si Chis Escudero. Yun ang binanggit sa atin ng Bumbuit sa Malacanang at kinumbinsi siya. Hindi ko alam kung kinumbinsi o tinakot. Hindi natin alam. Gayon pa man, ayun na nga ang resulta nung hapon. Lumipat na siya. Although sa totoo lang, dapat hindi pa pwedeng magkaroon ng quorum yun. Bakit ho? Kasi again, ito po ang nakalagay sa ating konstitusyon. Ayan, ipapakita ko na po sa inyo. Ayan, napaka-importante ko kasi maunawaan natin yan. At ito, yan. Basahin natin. Lakihan natin sa akin. Section 16, Article 6 to Yung number 2, a majority of each house shall constitute a quorum to do business. Okay? A majority of each house, sabihin, yung house yun, yung house ng Congress, house ng Senate, doon lang pwedeng magkaroon ng quorum. Malinaw yan. But a smaller number may adjourn from day to day and may compel the attendance of absent members in such manner under such penalty as such house may provide. Yung ginawa po nila noong ng Thursday last week, 'di ba? Yung nag-adjourn sila kasi walang quorum dahil umalis lahat, nag-walk out yung minority, yung BBM senators, nag-walk out. So nung nag-walk out sila, nawala ng quorum noon. Imagine niyo noon Bakit? Ilan yun? 12 sila. Hindi sila 13. Imagine niyo Remember, 12 na lang ang Brave 13 nung time na yon. Bakit? Wala kasi si Bato. Eto nag-adjourn sila nung Thursday dahil 12 lang ang Cayetano Group. Pina-adjourn ni Soto. Nagigets ninyo? Kasi nga, 12 lang. Malinaw po sa batas, kailangan majority. Ang majority ng 24 ay 13. Nung sila ang nag-walk out, pinayagan nila
pinayagan nilang walang quorum dahil nga sa 12 lang ang Cayetano Group. Nagigets niyo yun? Ngayon, ipakita naman natin yung sagot ni Cayetano noong nagkaroon na ng palitan. Ito, maganda to, importante kasi ito na pag-usapan. Ito. Hindi, sorry. Okay, so pag-usap. Sorry. Gulo-gulo mo Ito, yan. Allow me to address the issues para hindi po tayo malito. Especially po na napaka-importanting araw ang bukas sapagkat maririnig na natin ang katotohanan sa Blue Ribbon Committee. So let's start with a biblical principle. Kung anong itatanim natin, yan ang ating aanihin. Mula sa ating pagka-musmos, di ba? Elementary pa lang, tinuturo sa atin yan. Kung anong ating itatanim, yan ating aanihin. Alala ko pa yung commercial nung 70s. Yung basurang tinapon mo, babalik din sa'yo. So yung commercial na yun, may nagtatapon ng basura, bumaha. Pumasok ulit sa bahay nila yung basura, kasama yung baha. So ang flood control scam ay hindi nangyari by its own, by itself. No? Hindi ito nangyari na aksidente lang. No? It was a combination of greed, opportunity, minds who put their minds together and said, kayang gawin to. We will not be able to stop corruption in our country until we know the truth, we know how to stop a problem, and we know how to reform. Repentance is part of that. Maniniwala ho ba kayo na ang mastermind ng pinakamalaking corruption scam sa buong history ng Pilipinas ay panay oposisyon ang gumawa? Napakagaling naman po pag members ng opposition ang gumawa under the nose of an administration na samantalang mahigit 2 taon na nangyayari. Kita niyo yung logic? Di ba? Ang ganda nung sinabi niya na yun. Imaginein mo lahat ng nakukulong o nababanggit o nakakasuhan ay galing sa opposition. Kasi ang opposition, itong grupo nila Cayetano. So sila ang nakapagnakaw, and yet, yung budget na yon ay yung presidente ang nag-aayos. Yung presidente rin ang nagpipirma. Pero ang nakapagnakaw, yung kalaban ng presidente. Paano nangyari yun? Doon pala makikita mo na may punto si Cayetano dito. Tama yun. Paano nangyari nakapagnakaw, yung kalaban ng presidente, ang may hawak ng pera, yung presidente? Di ba logic says, ang pwedeng magnakaw ay walang iba kung sino yung may hawak ng pera. O kaya yung mga kakampi niya. Pero ang nakapagnakaw, yung mga opposition, paano nangyari? Diyan pa lang malalaman mo na hindi ka panipaniwala yung Blue Ribbon Committee nung panahon ni Lacson. Na ang na-discover lang lahat ay puro kalaban lang nung nakaupong presidente. Paano nangyari? So, we started, the majority and as Senate President, we started diplomacy po talaga. Wanted to work together. Number 1 priority sa economy. Number 2 po, yung pong impeachment and accountability. Pero kasama po yung ating priority, yung mga flood control issues at iba pang mga scams na bigyan ng tugon. Nabigyan na ng tsansa ang grupo ni Senator Lacson at Senator Soto. Kasama dyan sila Senator Will. Alam naman natin lahat na kailangan ay 13. So let me state this. Malacanang backing the move of the senators today and the other groups backing them, they will say anything and do anything to bend the law and basically susunugin na yung ating konstitusyon. So when I said a while ago that I am still the Senate President, the legitimate, the legal, moral Senate President, it's not about me, it's not about the position. Anytime po, pwede po ako mag-resign, pwede ko ibigay ito sa iba kung may 13. This is about democracy. This is about an independent Senate. This is about fighting corruption. You cannot say you love democracy, but walang checks and balance. Hindi pwedeng sabihin you love democracy, pero pag mali yung numero, invento na lang po tayo. I don't know how much time I have. There's so much I want to tell the Filipino people. Some of it you might think is very productive. Some of it you will think it's my thoughts. But let me tell you this from the bottom of my heart. God loves the Philippines. Ulitin ko po God loves the Philippines. So we have to take a step of faith. Sabi sa book of James, faith without action is dead. Dito po, mukhang nananawagan na si SP Cayetano ng tulong sa taong bayan at sa mga kusino man. Diba? Kung tayo naniniwala sa demokrasya, ito yung yung kanyang ito pinapaliwanag lang natin, hindi tayo nananawagan dito Pinapaliwanag lang natin yung sinasabi ni Cayetano. Kung tayo naniniwala sa demokrasya, dapat protektahan natin to at all cost.
And if you believe, it is not enough just to believe. You need to somehow put your faith in action. Yan yung